Ito ang Max BMS 500 na 2.5 inches SATA SSD na mas matibay kung ikukumpara ko sa mga nakaraan na nagamit ko dahil ang materials na ginamit dito naka-aluminum frame na siya, unlike sa mga iba na plastic lang, at mas madaling lumamig to dahil sa ginawa nilang materials, at maganda to pang backup ng mga games natin tsaka mga files. At kung gusto nyo maging main driver talaga to, pwede naman dahil meron tong read speed na 550 megabytes per seconds at sa write speed naman meron tayong 500 megabytes per seconds. Kaya samahan nyo ako sa video nito at marami tayong pag-uusapan sa Max B 2.5 inches na SATA SSD. Okay, isa sa mga factor na nagustuhan ko dito yung aluminum frame niya na mas mabilis magpalamig kaysa sa isang plastic na materials lang. Pero okay naman yung mga ibang plastic na materials, pero nagustuhan ko talaga yung pagka-aluminum frame nito at maganda talaga yung build quality. So sa packaging, meron tayong nakalagay na instant PC revival at meron tayong maximum na read speed dito na 550 megabytes per seconds at nakalagay din dito na effortless upgrade at easy installation. At meron din tayong user manual dito at syempre yung SSD natin na Max B meron tayong 1 terabytes of storage. Then ito yung unit natin, maganda yung design tsaka yung logo niya. So bakit mas magandang gumamit ng SSD kaysa isang HDD? So dati HDD talaga yung gamit ko at mas madaling mag-craft ng mga files at meron kasi mga moving parts yung mga SDD natin. So dito sa SSD natin wala tayong moving parts at mas madali kasing masira talaga kapag HDD at mas matagal yung lifespan ng isang SSD compare dun sa isang HDD. So ang lifespan ng isang HDD nag-range siya sa 3 years to 5 years while naman sa SDD nag-range siya ng 5 years to 10 years, ganun siya katagal. Pero depende yan sa paggamit natin kung madalas mong gamitin sa gaming o halos araw-araw o kaya nagpapasa tayo ng mga files o nag-render ka ng mga video like yung ginagawa na sa channel natin na nag-edit ako o nag-render ako ng mga videos na pinapanood nyo, mas bumaba yung lifespan ng isang HDD o isang SSD. So kung bibili kayo ng isang hard drive, mas recommended ko talagang bumili kayo ng SSD compare sa mas lumang HDD. So dito kung mapapansin nyo, ang lifespan ng Max BMS 500 natin is nasa 100% pa dahil kakalagay ko lang. While dito naman kung makikita nyo yung isang SSD ko nasa 95% lang. Well, good percent pa rin yan para sa isang SSD at malimit ko talagang ginagamit tong M2 SSD na to at nasa 95% pa. So goods na goods talaga yan. So nagtest din ako ng mga benchmark dito. Ang read speed na nakuha natin is nasa 564 megabytes per seconds at ang write speed naman natin is nasa 512. So tama yung nasa box na ganyan talaga yung makukuha natin. Actually good speed talaga yan. So kung gagawin mo to ng secondary storage para sa mga files mo, photos, videos o kahit na sa output ng mga rendering, pwede to. At kung meron naman kayong mga games, okay din na gawing storage to para hindi mapuno yung main driver natin ng SSD. Pero dati ginagawa ko talagang main driver yung mga SSD ko. Okay naman, mabilis naman siyang mag-read pero iba talaga yung speed kapag naka M2 SSD tayo compare sa mga 2.5 inch na SSD lang. So may isang recommended din ako sa inyo ng isang Max B na MM2 SSD para dun mo ilagay yung operating system natin sa mga Windows dahil mas mabilis to kaysa sa SSD. So itong Max BMS 500 kung pang-backup lang pwede na to. At nag-transfer ako ng files dito, nasa 70 gig to at umabot lang siya ng 1 minute to 30 seconds. Kung nasa 10 gig naman yung mga files natin, pumapalo lang siya ng 30 seconds to 40 seconds. So mabilis na yan para sa isang SSD. Pwede mo siyang gawin na external drive dahil pwede tayong bumili ng enclosure dito. Actually meron din ng Max B na hard drive external box enclosure na pwede dito sa 2.5 at napakaganda ng itsura nito, transparent siya at meron din siyang kasamang cable. At sabi ko nga sa inyo kanina, marami din silang ibang product like itong Max B Max 7200 na PCIe 4th generation na actually mas mabilis yung read speed dito tsaka yung write speed niya at pumapalo yung write speed dito ng 7,200 megabytes per second. So sobrang bilis po niyan. At kung gusto nyong gawin na external drive din yung M2 SSD nyo, meron din tayong mabibiling transparent na enclosure dito. Sobrang dami rin na pwede natin pagpilian dito. Meron din silang mga memory card at nasa 500 pesos lang yan. At meron din silang mga card readers. So lahat po ng link ilalagay ko sa description kung saan nyo mabibili itong mga Max B na products at highly recommended ko sa inyo yung Max BMS 500 na SATA 2.5 SSD dahil mas mabilis nga siyang magpalamig at maganda siyang pang-backup ng mga files at yung presyo naman nito nasa 4,000 sa 512 at 7,000 pesos naman sa 1 terabytes of storage. So lahat yan makikita nyo po sa baba at I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.